kailanman wag uupuan, wag pupunitin ng mga pahina. Ngayon po mga kaibigan, dumako naman tayo sa susunod nating topic na may kinalaman sa pagiging storyteller ni Teacher Jolly. Yes. At napakahalaga po nito sapagkat nung isang nakita ko si Teacher Jolly na nagbigay ng workshop sa Pinoy Kids Read Pinoy Books, talagang natuto ako at sabi ko bilang storyteller din at bilang author, sabi ko sa sarili ko marami pa akong hindi alam. At naghanap po ako ng pagkakataon na ma-interview ko at makapanayam si Teacher Jolly sapagkat naniniwala po ako na marami pa siyang maibabahagi hindi lang sa akin kundi sa mga magulang na nanonood ngayon tungkol sa kung paano nila kwentuhan yung kanilang mga anak at yung ibang mga bata na kaibigan ng ating mga anak at yung mga teachers dyan kung paano tayo magbigay ng storytelling activity sa ating mga estudyante. Teacher Jolly, pwede po bang ibahagi niyo sa akin, sa ating mga manonood yung ating pamamaraan, yung special na technique natin kung paano masigit na maging effective yung storyteller? Well, mine is interactive book-based storytelling. There are different ways of doing storytelling and I respect yung mga way ng mga tao for that. But because I am a reading advocate and I want people to understand that reading will never tire you. Ang pagbabasa dapat laging kasama. At habang lumalaki ang bata, habang umiidad siya, dapat ay nai-enjoy niya yung reading. Pansinin mo, maraming bata ngayon, kulang yung kanilang kakayahan sa pagbabasa. Hindi nila nai-enjoy yung reading kasi ginawa itong chore. Ginawa itong isang takda na parang hindi enjoyable yung experience. Natatakot yung mga bata. Did you know, banggitin ko lang to ha, did you know na marami pa ngayon na nakatungtong ng high school ang halos hirap sa pagbabasa, nakababasa ngunit hindi nauunawaan ang binabasa, o di naman kaya ay ang klase ng pagbabasa ay wala sa tamang nivel. Okay? So ako, ang ginagawa ko is that I promote love for reading through storytelling. Pag nakita ng mga bata, uy, enjoyable naman yung binabasa niya. Try ko nga. Magsisimula ka doon. Yung daughter ko, siniguro ko lang na nung lumalaki siya, ay may mga libro sa paligid niya na laging pwede niyang kainin, pwede niyang hawakan, pwede niyang lapirutin. So pinapayagan po natin yun? Yes, because yung akma sa edad niya yun, i-akma mo din sa edad. So kung nung time na yun, yung younger years siya, ano yung mga books na pwedeng lalapirot? Meron tayong quote book na tinatawag. So yung talaga pwedeng hawakan, pwedeng kagat-kagatin, lalaban mo lang naman ulit. May mga books na for bath time. Ito yung parang vinyl type na habang naliligo siya. May libro pa rin habang naliligo, nasa batya. Tapos may libro kami. Ang laman lang ng libro ngayon, nakasulat ball, rubber ducky, mga ganun na. Pero naglalaro siya noon. At iba pa rin yung libro sa bago matulog? May iba pa siyang libro noon. May libro din siya na makakapal, yung board books na tinatawag, chunk books na namin yun. And then, pag matutulog na kami sa gabi, meron pa kaming iba pang libro. May kasamang mga puppet, may mga ganun. So, iba-iba. Tapos lumalaki siya, nakikita niya ako na nagbabasa ng libro. Nagbabasa ako ng dyaryo, nagbabasa ako ng what's that? What's that? Lagi siya nagtatanong, what's that, nanay? Can I have that? Kahit na alam kong hindi pa age appropriate kasi ang liliit. Pinukuha niya yun. Pinapayagan ko siya, tapos kumagano na siya. Oh, what did you read? I don't know. It says, what is that? Oh, that's nice. So kahit walang ibig sabihin, pero alam mo na naging interest. Kasi yung simple thing ng pagbukas pa lang ng libro, may value yun eh. May value yun. Ito yung pagbukas ng libro, may value yun. Kasi it develops yung eye and hand coordination. Okay? Yung pag-lift or pag-turn ng page na to is eye and hand coordination. It's a pre-reading, pre-writing skill. Kasi you cross the midline. Yung midline natin, when you do this, you don't do this, you do this, it's crossing the midline. It affects the brain. So at hindi dapat tinitigilan Hindi ng mga tinitigilan ng mga bata. Ang kailangan lang, tinuro mo sa mga bata. Ano ang tamang pangangalaga ng libro? Remember, kung natatanda mo, may kanta ako dun sa panimula ako, di ba? Kabigan libro. Pwede mo ba natin i-share? Diba? Ito ay parang naalala ko nung bata ko, nung uso pa yung bagibot. At tapos sa lumalaki ako, naririnig ko to. Hindi ko alam kung
ito yung original na version, pero nagkaroon ako ng sariling adaptation, yung parang ganito yung sasabi ko. Ako ang kaibigan, kaibigang libro, laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako ang kaibigan, kaibigang libro. Huwag tatapakan, huwag uupuan, huwag pupunitin ng mga pahina. Ako ang kaibigan, kaibigang libro, laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako ang kaibigan, kaibigang libro. Huwag tatapakan, huwag uupuan, huwag pupunitin ng mga pahina. Ako ang kaibigan, kaibigang laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako ang kaibigan, kaibigang libro. Ako ang kaibigan, kaibigang libro. Laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako ang kaibigan, kaibigang libro. Yan po si Teacher Johnny, talagang nung nag-present siya sa amin sa CCP, talagang nakuha niya yung interest ko at umakit pa ako sa stage para i-video si Teacher Johnny. Nakakatuwa talaga, talagang buong-buong pagpuso at pagmamahal na binibigay ni Teacher Johnny yung kanyang servisyo sa mga kabataan, sa mga bata. Yung mga bata po ang pag-asa ng ating bayan. At sa murang edad, dapat turuan na sila magbasa ng libro. At pahalagahan ito sa bawat letra matututunan nila, sa bawat salita matututunan nila, makakadagdag sa kanilang katauhan. Sure. Tama. Kasi parang kapag hindi napukaw ang interes ng mga bata sa pagbabasa at ang ginagawa lang nila, pinakikinggan lang nila yung information, walang pagsasala. Okay? So, wala rin critical thinking skills. Ang tendency nito, pwede silang lokohin. Lalo ngayon, darating ang eleksyon. Diba? Hindi nila alam. Sabi kasi ni ganito, magaling din si ganitong kandidato. Sabi kasi ni ganito, ganyan. Hindi mo babasahin yung background nito, hindi ka mag-iimbestiga. Kasi ang daming babasahin. Babasahin mo ba yan? Huwag na lang, kung ano na lang sinabi niya. Pag hindi natin develop yung skills na to, kawawa ang nasyon natin. Pag hindi naging leader ang mga bata natin, magiging tayo nasyon ng mga mangmang, kawawa rin tayo. In the end, tandaan natin, hindi ito para sa atin, para to sa kinabukasan. Hindi atin ang mundong ito, para to sa mga susunod na henerasyon. So, turuan natin yung mga bata natin magbasa. I-enjoy ang pagbabasa. At yung pagtuturo ng pagbabasa ay hindi nagsisimula sa mga teachers. Yes. Ang pagtuturo ng pagbabasa ay nagsisimula po sa Teacher Johnny. Nagsisimula ito sa bahay. Nagsimula ako magbasa kay Luntian. Nasa tiyan. Hindi ko pa alam na Luntian ang pangalan niya. Malaki yung tiyan ko. Nagbabasa ako. Hindi ko alam na may epekto pala yun sa pagbubuntis ko, yung pagbabasa ko noon. Nung time na pinanganak ko siya, baby siya, habang nagpapatulog ako sa kanya, nagbabasa ako. Gaganyan ako. So, habang lumalaki, nagbabasa, nasanay yung daughter ko. Ngayon, para kaming magkaibang tao sa loob ng bahay. Iisa lang kami ng lugar, sa kwarto. Dito ako, nagbabasa, nakaharap na ganito. Sa kabilang side siya ng bed, nakatalikod doon, nagbabasa ng sarili niya. Pareho kami may night light. Hindi pa kami nagpapakailamanan para pag tapos na siya magbasa, hindi pa ako tapos, wala pakailaman. Pero sa time, binagalitan ko yung batang yun. Alam kung bakit? Pinatulog ko na. Tapos, yes daw, matutulog daw siya. Kumuha ng flashlight. Tapos, nagtulog ko ng kumot para makapagbasa siya. So, ganun siya ka-reader talaga, no? And hindi ko mapigilan na hindi matawa. Kasi naalala ko, na ginawa ko rin yun sa sarili kong experience, ay napagalitan din ako ng nanay ko doon. Bawal to, huwag niyo itong gagawin. Yung nasa loob ng sasakyan, mas nagbabasa, ako yun. Okay, kami mag-ina yun. Kasi parang feeling ko, sayang yung oras. Wala kasi akong ginagawa. Pag nasa loob ng jeep, ang traffic pa naman. Mongga, di ba yung traffic? So, wala akong nagagawa. Sayang sa akin yung 2 oras na walang ginagawa. So, ang ginagawa ko nun, nagbabasa.
Pero hindi yan tama. Huwag yung gagawin. Kaya mga Huwag kaibigan, gayahin. Huwag gayahin, lalo na sa mga bata. Huwag gayahin. Huwag gayahin. Habang tumatakbo sa Oo. sasakyan. So, feeling ko kung nasa jeep kayo, tapos hindi ko pa rin alam. Ang hirap, hindi ko alam talagang wala akong way talaga to tell people not to read inside the moving vehicle. Alam ko naman bawal, pero sayang kasing oras ko eh. Okay mga kaibigan, may natutunan din ako kay Teacher Johnny ngayon lang. Imbes na gugulin ng oras sa paghawak ng cellphone, gugulin ng oras sa paghahawak ng libro. Mas mabuting yung libro kaysa cellphone. Yes, ganun din. Nagbabasa ka rin naman ng cellphone eh. So you just get it. At nakaka-strain yung screen ng cellphone. Alam mo ba, kaya ako inayawan yung iPad. There was a time, nagbabasa ako. Tapos, piniram ako ng friend ko. So, nakahiga akong ganyan. So, dahil, di ba, pag nababasa time na matutulog ka na kasi anto ka na. Bumagsak ngayon yung iPad. Tinamaan ako rito. Sabi ko, next time hindi ako bibig ng iPad. Di ako babasa lang ganyan. Kasi ang libro, kapag bumagsak sa mukha mo, mag-slide lang yan, malambot. Yung iPad talaga, nag-iwan talaga siya dito ng matagal na pilat. Sabi ko, no to iPad ako. Libro versus iPad. Libro si Teacher Johnny. Libro, tsaka iba yung amoy nun eh. Iba yung amoy nito. Ang namumuklat po. Iba yung tunog niya. Iba yung galaw nito. Kesa sa ganon. Pansinin mo, mas strain yung kamay natin. Kasi kakaganon natin. Ganyan. Pero pansinin mo pag libro, iba yung value. Kasi nag-develop yung fine motor skills, lalo sa bata. Itong tripod grip ito. May develop yun. May development yan. Pre-writing skills. So, importante po yan mga kaibigan. Okay, maraming salamat po, Teacher Johnny, sa inyong ibinahagi sa amin, lalo na sa kanina kumanta kayo. Na-enjoy po sigurado ako ng ating mga manonood ang inyong ibinahagi araw. So, maraming salamat. Huwag niyo ako i-judge, hindi ako singer. Teacher Johnny, saan po nila kayo pwedeng kontakin kung nais po nila kayo imbitahin? Well, you can go to Adarna House for mga storytelling activities and other activities. You can always go to Adarna House and ask kung ano yung mga events. Madami naman, lalo ngayon ng summer, so may mga events sa Adarna House. Usually nandun naman ako. Kailangan niyo ako doon. But you can also check my Facebook account. It's Jali Husto, D-Y-A-L-I, Jali Husto. I also have my Instagram, it's Teacher Jali. And that's it. If you wanna visit me or come to me, just let me know because yun nga, lagi ako nawawala. Because I have so many things going on lalo ngayong summer. So I'll be going to different places para mag-conduct ng workshops on storytelling. Banggitin ko na lang din isa. Okay, meron kaming camp this April 22 to 30th sa Lagawe, Ifugao. It's a camp for special children. I've been with the camp for more than 20 years. I started when I was 17. So my daughter now is 18. So imagine, ka-volunteer ko na yung anak ko. Hindi ko pa anak si Luntian, ka-volunteer na ako doon. So it's a camp for children with special needs. Sinadala namin sila sa iba't ibang lugar para bigyan nung experience na hindi madalas na experience sa loob ng institusyon. Doon nagiging queens and kings sila pagdating sa sagalahan. So, nilalabas namin sila. So, imagine mo yung pakiramdam na nila na nakasuot sila ng gown, yung full makeup, yung mga tiara. Na sa loob ng institusyon, hindi naman gagawin yun. Sino ba ang beauty queen natin dito? Yung mga pinakamaganda, pinakamistisa. Pero sa amin hindi. Lahat ng bata winner, lahat ng bata kasali. Meron kami Special Olympics, ang tawag namin Pedal Olympics. Kahit mga wheelchair bound, pwedeng sumali. So, kung hindi nila kayang tumalon, itinatalon namin sila, mga volunteers, buhat para sa kanila. So yung mga ganon, yung mga bata namin, pinakakanta namin, hindi ito usapan sa boses. Ang usapan nito ay kailangan maramdaman ng mga bata. Kasali sila sa community, kasama sila sa isang mundo na nilikha ng Diyos para sa lahat. Okay, maraming salamat po, Teacher Johnny. May libro po ba tayo na pwedeng... I have anak, well, it's still in a written form. Hindi ko pa nilalabas. But may mga naisulat ako, pero yun nga, hindi pa na isasabit. Sobrang toxic ako. As of now, ang pinagkakabalahan ko lang ay workshop facilitating muna. Soon, tulad ni Kuya Prof ay maglalabas ako ng libro. Sana pag lumabas yung libro ko,
tangkilitin ko Tangkilikin natin. natin. Pray natin na matapos. And at lalabas sa other Adar na po. I don't know, I mean, wala pa. I mean, nag-draft pa lang ako ng mga konsepto. Teacher Jerry, maraming salamat po. Salamat.